Mula kay PBBM hanggang COA at AMLAC, isa-isa silang binweltahan ni Vice President Sara Duterte, isang araw matapos ang ikatlong impeachment hearing sa Kamara. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian, nag-uulat ang live mula sa Makati City. So, Ched, ano na ang mga sinabi ni VP Sara? Corina, muling binanata ni Vice President Sara Duterte ang Marcos Jr. administration isang araw matapos ihayag sa House deliberations na hindi umano nagtatali ang bilyong pisong bank transactions ni VP at ng kanyang asawa sa kanyang salin. Mayroon na ring tugon ang legal team ni VP sa mga pasabog ni former Senator Antonio Trillanes at sa mga records na inilabas ng AMLAC. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na habang lumalala ang umano'y pang-abuso ng administrasyon sa mga institusyon ng bansa para sa politika, mas nahalata raw na takot itong managot. Si PBBM din daw ang sumusuporta kay former Senator Antonio Trillanes IV na anyay wala pa ring pinagbago ang naratibo. Tinawag din ni VP Sara na low bender ang Kamara na tumatanggap umano ng mali-maletang pera at lumalagpas sa limitasyon ng constitutional powers nito. Hindi rin nakaligtas ang Commission on Audit at ang AMLAC sa buwelta ng bise. Simple lang daw ang sagot ni Duterte sa lahat ng alegasyon, malinis sa kanyang service record at wala raw siya naging kaso ng korupsyon. Ang mensahe ni VP sa publiko, huwag umanong magpalinlang sa ingay ng impeachment habang wala pa ring sagot sa flood control controversy. Sa isa pang pahayag, inanunsyo ni Duterte na hindi na matutuloy ang nauna niyang biyahe dahil sa last minute daw na pag-aproba ng palasyo. Pero ang hirit ni VP sa Malacanang, abangan ng kanyang bagong request. Sabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, kailangan maging maingat sa pag-interpret ng transaction details na ipinakita ng AMLAC sa House hearings. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad or may money laundering na kaagad. Umabot sa 6.7 billion pesos ang na-flag transactions based sa report ng AMLAC. 3.7 billion pesos ay sa accounts ng bise at 2.9 billion pesos naman sa kanyang asawa. May tugon din si Poa nang tanungin kung kilala ba ni VP Sara si businessman Samuel Uy, ang inakusahang drug lord umano ni Trillanes na nagbigay raw ng milyong-milyong pera sa bise. As to her personally knowing Samuel Uy, hindi namin napag-usapan pa. It's public information naman na kaibigan talaga ni PRRD si Samuel Uy. As to the allegation of him being a drug lord, that's merely an allegation, no? So we shouldn't conclude anything out of that. Wala rin daw sa impeachment complaints ang ilang alegasyong nilabas sa House deliberations. We're not naive, hindi ba? We have observed what's been happening sa committee hearings, pagpapalabas ng iba't ibang subpina para kumuha ng mga sinasabi nilang ebidensya, kahit ang mga ito ay hindi naman bahagi ng dalawang impeachment complaints. Una nang sinabi ni House Committee on Justice Chair Congresswoman Jervil Luistro na tila lagpas na sa kinakailangang standard para magkaroon ng probable cause ang mga ebidensyang hawak nila. Corina, ang hamon ng defense team ni VP Duterte, pagbotohan na ng komite ang impeachment complaints dahil kumpiyansa naman daw sila na mananalo sila kung maiakyat man sa Senado ang impeachment case. Sabi pa ng defense team, we are not here to lose. Corina? So, Ched, wala pa ba ang mga halimbawa pleadings, manifestation o yung mga counter-arguments ang depensa as of now laban sa mga akusasyon sa bise? Yan yung paulit-ulit natin na tinanong kanina sa defense team. Talagang maingat sila. Pero sa ngayon, hindi pa daw nila masasabi na wala pa silang magiging manifestation. Waiting game pa sila sa developments ng mangyayari sa mga House hearings. Pero lumalarga na rin yung petition naman nila sa Supreme Court na kung may question sa nature ng proceedings ng House na una nilang tinawag na mini trial. Corina? So ito ay sa Senate trial pa talaga kung sakali. Doon sigurado ilalabas nila yan.
Yun ang sinasabi nila na parang ang dating nga ay talagang doon yung game face on ng defense team. Talagang hinihintay na nila dahil doon daw nila matetest kung tunay ba o may credibility ba yung mga evidence na present sa mga nagdaang House hearings at sa darating pang House hearings dito. So, Ched, sa April 29, ano naman ang mga maaasahan ng legal team ng VP? Sa April 29, sinasabi na pag-uusapan yung di umano'y grave threats kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero in terms of expectations, sabi sa atin ng defense team, wala pa silang gaanong maasahan dahil may mga surprise na mga evidence, na mga alegasyon na lumalabas dito sa mga House hearings. Pero ano man daw yung lumabas, handa silang sagutin ito. Ngayon mukhang malilimitahan yung magiging mga press briefing nila, mga panayam, dahil sabi sa atin ng defense team, ayaw nilang magkaroon ng trial by publicity. Balik sa iyo, Karina. Maraming salamat, Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Makati City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.